Nahuli ng NBI ang isang babaeng nagpapanggap na abogado. Aabot sa 5 milyong piso ang natangay niya mula sa kanyang nabiktima. Nakatutok si John Consulta. Dumikit na ang mga ahente ng NBI Criminal Investigation Division nang makitang hawak na ng kanilang target ang pera. NBI ka na kami na. Sumama ka lang sa amin ha. Huwag ka na mga iskandalo, okay? Agad nilang inaresto ang target, isang babaeng nagpapanggap na abogado at nagpepresentang tutulong sa problema sa lupa ng complainant. Since late 2024, up to the time na mahuli yung subject, yung ating arrested person, umabot ng 5 million pesos yung naibigay ng complainant. Nakuha sa suspect ang 300,000 pesos na mark money at peking ID na nakapangalan sa Tarlac City RTC. Bukod sa paggamit ng mga peking dokumento at resibo na pinalabas na galing RTC, gumagawa rin daw ng diskarte ang grupo ng suspect para mas makumbinsi ang kanilang biktima. Majority of their meetings ay doon mismo sa inside the Hall of Justice, sa hallway ng RTC. So, pinalalabas siya talaga na empleyado siya doon. Kaya tiwalang-tiwala naman itong ating complainant. At tuwi sila mag-limit doon, bigay naman ng pera. Wala pang pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong usurpation of authority at syndicated estafa na walang piyansa. Paalala ng NBI para di maloko ng mga peking abogado. May official website naman po ang Supreme Court. Meron pa rin po tayong IBP, Integrated Bar of the Philippines. Pwede rin po sila mag-check doon para bago sila magpagtransaksyon, sigurado sila na abogado talagang tunay yung katransaksyon nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naging maulan sa ilang bahagi ng bansa na nagresulta sa mga pagbaha. Gaya sa Mambaling, Cebu, kung saan tila naligo sa baha mga motoristang yan na pilit itong sinuong. Isang rider pa ang halos matumba. Ay kay Hugh Cooper Jane, mataas ang baha dahil sa lakas ng ulan kagabi. Binaha naman ang isang bahagi ng Bukidnon-Davao Highway sa Quezon, Bukidnon. Halos anurin nang rumaragas ang tubig ang mga mesa at tolda ng ilang nagtitinda sa gilid ng kalsada. Nangamba silang gumuho ulit ang bahagi ng kalsada kasunod ng nangyaring pagguho noong nakaraang linggo. Wala namang tulog ang ilang residente ng Lambayong Sultan Kudarat nang biglang pasukin ng baha ang kanilang mga bahay kanina madaling araw. Hanggang bewang naman ang baha sa Lopez, Quezon kasunod ng pag-apaw ng ilog matapos ang malakas na ulan. Thriving sa kanilang projects at endorsements sina ex-PBB housemate Shuvi Estrata at Dustin Yu. Ano naman kaya yung papayo nila sa mga bagong Gen Z housemates para sa Season 2 ng GMA at ABS-CBN Collab? Alam niya sa chika ni Athena Imperial. Ang mga matatapang na taga Miniave na naghahasik ng kasamaan at takot sa Encantadia Chronicles Sangre, may kinatatakutan pala in real life? Yan ang shinare ni Shuvi Estrata sa social media. Kailangan namin pumasok sa tunnel sa Intramuros. May mga paniki sa loob. So kailangan namin maging malakas. Pero si Shuvi tsaka si Bianca, hindi sila malakas. So kailangan namin i-contain yung takot namin para pagpasok namin. Busy ngayon si Shuvi sa endorsements at shoot ng upcoming GMA drama series na Master Cutter. Para mabawasan ang mental load amidst her busyness, nagme-meditate daw si Shuvi. Kaya ko nang hindi makinig sa mga negativity sa buhay ko. Ngayon, I'm able to withstand and just be more myself kasi I know my purpose. Si Dustin Yu, bukod sa sariling business at mga shoot, may new endorsements din. Soon, mas makikilala pa raw si Dustin ng kanyang fans sa The Dustin Experience Fan Meet sa December. Excited ako. Lahat ng work mag-collaborate. So, excited na rin ako ma-encounter nila yung kung sino ba talaga ako. Kapwa excited sina Shuvi at Dustin para sa mga Gen Z housemates na magsisimula na ng kanilang journey sa loob ng bahay ni Kuya. As long as you stay true to yourself and just be kind. You're all emotionally challenged inside the house. So,
It's a little bit of kindness will go a long way. Pakatotoo lang sila at i-enjoy nila yung journey. Pakatatag lang kayo at magagawa nyo rin yung gusto nyo gawin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tataas ang toll sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex at epektibo po yan sa Martes, October 28. 4 hanggang 13 piso ang toll hike sa Cavitex R1 portion o mula po Seaside hanggang Zapote, depende sa uri ng sasakyan. Sa Cavitex R1 Extension Segment 4 na mula Zapote hanggang Kawit, ipatutupad naman ang dagdag toll sa 2 tranches. Ngayong taon, 15 piso hanggang 45 piso ang toll hike. At sa susunod na taon, ipatutupad ang second tranche para raw mapagaan ang epekto sa mga motorista. Ang mga rehistradong public utility vehicles at agricultural trucks, lumang toll rates pa rin ang babayaran sa loob ng 90 araw. Yan po ay para maibsan ang epekto ng toll hike. Inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang toll hike bilang suporta sa upgraded maintenance activities ng expressway. Arestadong isang negosyante dahil sa pagbebenta umano online ng mga bateryang ninakaw sa mga cell tower. Nakatutok si Rafi Tima. Walang kawala ang isang negosyante matapos mabisto ang mga battery na ito sa kanyang warehouse sa Tandang Sora Avenue, Barangay Talipapa, Quezon City. Ang intrepid operation ikinasa matapos makatanggap ng reklamo ang QCPD na ibinebenta ang mga bateryang ninakaw mula sa iba't ibang cell tower sa Metro Manila. Ibinebenta nila through online. So, ang tawag po dito is battery rectifiers. Ito po yung mga ginagamit sa mga cell sites na siyang nagsiserve na battery kung walang umaabot doon na kuryente. 68 rectifier batteries ang nakumpiska sa warehouse ng negosyante, kabilang ang 2 Android na telepono na ginagamit daw sa online na pagbebenta sa mga ito. Iniimbestigahan pa ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kung sino ang mismong nagnakaw sa mga baterya. Walang pahayag ng negosyante. Ito pong nahuli ay sinampahan na ng kasong violation ng PD 1612 or yung anti-fencing law before the prosecutor's office. Paalala ng QCPD, iwasan sana nating bumili or magbenta ng mga hinihinalang nakaw na bagay. Paano po natin ma-identify kung nakaw? Pag binentahan po tayo ng mga bagay na kahina-hinala yung presyo dahil sobrang baba na siya doon sa alam nating presyo nito sa market. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Idinaan ng grupo ng mga kabataan sa iba't ibang Halloween costume ang pagprotesta nila laban sa korupsyon. Nagprotesta rin laban sa korupsyon ang mga senior citizen na dumalo ng misa sa EDSA Shrine. Nakatutok si Jamie Santos. Ivan, ang pagmamalasakit sa bayan at pagmamahal ay wala rang retirement age. Kaya naman ngayong Sabado, sabay nagpakita ng paninindigan at malasakit sa bayan ang grupo ng senior citizen at kabataan laban sa korupsyon. Dumalos sa misa sa EDSA Shrine ang mga senior citizen na kontra sa korupsyon. Nagdaos din sila ng mall walk at photo opportunity bilang simbolo ng kanilang panawagan para sa tapat at malinis na pamahalaan. Nananawagan silang bawiin mula sa mga kontratista at tiwaling opisyal ng gobyerno ang mga umano'y kinurakot ng pondo ng bayan. Gamitin ito para sa kalusugan, edukasyon, pabahay at kompensasyon sa mga nabaha. Nagbihis halimaw, buwayang nakakulong at multo naman ang grupo ng kabataan sa People Power Monument. Idinaan nila sa Halloween protest ang pagkondena sa katiwalian at panawagang panagutin ang mga korap na government official. Meron din silang bitbit na lapida. Ang mga di makalahok sa protesta, pagbusina ng kanilang mga sasakyan, ang ganiwang pagpapakita ng pakikiisa, laban at kontra sa korupsyon. Ivan, hindi raw mapapagod ang grupo ng senior citizen at kabataan sa paninindigan at sa pagbabantay sa kaban ng bayan. Kaya naman daw asahan ang kanilang presensya sa malakihang rally sa darating na November 30. At Ivan, kararating lang din ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno dito nga sa People Power Monument para makiisa sa ginagawang kilos protesta dito nga sa People Power Monument. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Cuteness overload ang hatid ng mga aso't pusa, maging kabayo.
na rumampa habang suot ang kanilang mga Halloween costumes sa Amerika. At sa London, tataas ang balahibo ninyo sa exhibit na may mga creepy display. Ang mga Halloween ganap abroad, sa report ni Darlene Kai. Mga sinumpa umanong manika, Ouija board na gamit sa pagkausap sa mga kaluluwa. Mga nakakakilabot na war trophy ng isang tribo sa Amazon. Ilan lang yan sa mga makapanindig balahibong display sa exhibit na ito sa London. Tampok ang madilim at nakakatakot na kasaysayan ng kababalaghan sa iba't ibang panig ng mundo. Sabay sa Halloween ang pag-alala sa mga yumao. Sa Mexico, ginugunita tuwing Day of the Dead ang mga sumakabilang buhay na. Patikim na sa okasyong ito ang mga naglalakihang kalansay sa gitna ng marigold fields sa Atlixco. Gawa sa paper mache ang mga skeleton sculpture na sumasalamin sa iba't ibang trabaho at kultura sa Mexico. Sa Florida sa Amerika, serving with spookiness at katatakyutan ng mga aso't pusa sa isang masquerade party noon. Hindi rin nagpahuli ang isang kabayong ala Pegasus. Giant versus giant naman ang peg for Halloween sa isang zoo sa Oregon. Mga elepante laban sa giant pumpkins. Ang mechanics, durugin ang pumpkins bago ito lantakan. Kaya naman enjoy ang mga gentle giants sa kanilang pag-stomp, smash, and chomp. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. The Golden Boy, Carlos Yulo, shines once again. Itinanghal na kampiyon si Yulo sa men's vault finals ng 53rd Artistic Gymnastics World Championship sa Jakarta, Indonesia. Matapos ang first and second vault ni Yulo, nakakuha siya ng total score na 14.866. Siyang nanguna sa ranking hanggang sa matapos ang kompetisyon. Silver naman ang naiuwi ng Armenia habang bronze sa Ukraine. 2021 unang nakaginto para sa men's vault si Yulo. Bukod dyan, wagi rin si Yulo ng bronze para sa men's floor exercise sa parehong World Championships. Mga kapuso, tatlong weather system ang nakakaapekto ngayon sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang nagdadala po ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao, Visayas at Palawan. Shear line ang nagpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands, habang easterlies ang namdam sa Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Kalinga, Pampanga, Nueva Ecija, Quezon, Bataan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan. May chance rin makaranas ng light to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. Mga kapuso, nakilala natin sa nagdaang araw ang 8 housemates ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. At sa pagbubukas ng bahay ni Kuya ngayong gabi, marami pang surprises. Let's watch this. Mula Martes hanggang Biyernes, ni-reveal sa 24 oras ang 8 housemates para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Sina Sofia Pablo, Joaquin Arce, Princess Alia, Miguel Vergara, Crystal Mejes, Heath Hornales, Carmel Calyado at Marco Massa. At sa pagbubukas ng bahay ni Kuya tonight para sa Season 2 ng reality show collab ng GMA at ABS-CBN, ipakikilala ang 12 pang makakasama nila. And that's not all. May special performances ngayong gabi ang P-pop groups ng GMA at ABS-CBN, ang Cloud7 at BGYO, na may collab para sa bagong theme song ng PBB na Kabataang Pinoy na first time mapapakinggan ngayong gabi. But syempre, we have a big surprise for everyone, no, for tonight. Yung season na to brings in a lot of yung pagka-throwback and energy. We're so pumped for tonight, especially the edition is Kabataang Pinoy. So, more on the teens. Ang teen life ang i-explore natin ngayon.
And the surprises don't stop there dahil makikilala na rin natin ang isang PBB host na magbabalik for this season. Tumutok lang dito sa GMA para sa latest updates sa pagbubukas ng bahay ni Kuya. At live mula rito sa labas ng PBB House, ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson.